It's a Fun Friday! Naku, super fun talagang umpisa ng ating morning dahil tuturuan namin kayong mag-facercise o kaya facial exercise. Bakit natin to gagawin? Kasi sa pamamagitan ng facercise, mababawasan ang mga wrinkles o kaya sinasabi nilang crow's feet o kaya mga drooping eyelids, yung mga ganyan. Yung mga ganito-ganito na. So, unang facial exercise ay ituturo. So, gagawin niyo to, ganito, parang scissors lang. Dito, pagitnaan niya yung mga mata niyo. Look up. And then, parang pipikit kayo ng konti. Squint. Yan. So, parang yung pressure na yan, medyo pinipress nyo, nagkikreate yan ng, ayan na, nag-exercise na yung mga facial muscles nyo. So, nakakaiwas na sa wrinkles. Tapos, close your eyes 10 seconds. Makatulog ako. Ako din. Yan. Oh, nakaka-relax nga ha. Nirelax nakakatawa lang, pero gumagana daw yan. Wait, gusto niya nakakatawa. Sige. Nakakatawa to. Pero maganda kasi matatanggal yung lines dito sa gilid ng Ay, nose. okay. Okay? So we have to cover our teeth with our mouth, na naka-open yung mouth. Okay. Tapos you make a letter O, tapos magsa-smile, okay? So ganito. Kaya, okay? Harang bungay! Harang bungay! Baka bigyan na yung magkihanga ka. Tapos lalagay itong index finger dito sa chin. So ganito. Hanggang ayan. O, diba? Masaya. Nabanat. Nabanat. Feeling ko gising. Ito naman yung para dun sa eyebrows. Di ba pinag-usapan natin kanina? Super dali lang. Ilalagay lang natin ang ating mga daliri sa ating mga cheeks. Sa cheeks, okay. Yes. Tapos, i-flicker natin yung eyelids natin for about 30 seconds. Ayun, ganyan. Sabi nila na pag ginawa mo daw to regularly, mas okay pa daw to kesa sa Botox. At wala naman mawawala kung susubukan natin kasi diba, it's totally free. Yes. So go lang ng go, mag-facercise na kayo. At marami pa tayong tips. Ito lang yan sa official tambayan ng mga Happy Wifeys, ang Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy, kids a baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, happy life. Happy, 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 a happy morning to you. Ako po si Lina Valote, 42 years old po. Dito po ako nakatira sa Mateo, Rizal. May asawa po ako, si Mariano Valote. May 3 po ako anak. Dati po, nakatira po kami sa Antipolo. Tapos, pinalayas po kami doon. Dito po kami nagpapunta sa may-ari po nito, pinsan na asawa ko. Ay naamo ko. Dahil titira lang po kami dito. Namasukan po ako bilang katulong. Kung naisipan po niya kami tulungan, para po magkaroon kami ng kunting kabuhayan, pagkakasitaan po namin. Lumipad patungong Japan ang amo ni Nanay Nila at siya namang pag-iwan sa kanya ng isang munting kabuhayan. Hinili po niya ako ng mga makina para po sa sinelas po. Tapos konting kulang po, hinili po niya ako. Bata pa po ako, marunong na po ako gumawa ng sinelas. Nakita po ako niya, hinila po ako ng makina. Hindi ko po inaasahan na hinila po ako ng makina. Sa sobrang tuwa ko po, sinikap ko po dahil mabuhay yung gawa ko po sinelas para po lumaho. Simula po nagkaroon po ako ng makina, yun na po ang pinabubuhay namin. At yun na po ang pinagkakakitaan ko. Kasi simula po ako dahil araw ng 3:30 hanggang 10:30 o 11 ng kasi. Nakakabuo po ako ng 120 pares po.
Ito po yung ginawa ko po. Ang isa po nito ay 50. Pa-wholesale po, 40 po sa pagbabae. Ito po sa panlalaki, ang wholesale po, 45 po. Pero ang hintahan po rin po, bawat isa, 50 lang po. Ito po yung mga sinalas pang bahay. Ang wholesale po, 25. Pero pag isa lang po, 35 po. Sa totoo lang po, 3 buwan na po ito, wala po kumukuha. Kaya may umaris na po dito, ilang peso ang tawa, hindi naman po tinatawahan na. Kaya nilalako ko po. Nilalako po ako sa mga kalsada, sa mga bahay-bahay po. Kasama ko po yung anak ko. Isang po wala pong renta, isang po 3 lang po, isang po inuutang po. Isang po nahuli po ako, ko lang kuha. Sa ilang oras na paglalako ni Nanay Nila, maswerte na ang makauwi siya ng may 200 pisong kita. Tapos uuwi po ako, may sisastan po ako, may ulam. Tapos ibaon na po ako sa anak ko. Isa sa mga dahilan ng pagkayod ni Nanay Nila ay ang kanyang panganay na anak na bukod tanging nag-aaral. Nakikita ko naman po kay mama na naghihirap po siya para lang po makapag-aral po ako. Ramdam ko po yung pagmamahal ng nanay ko. Naglalako po siya para may makakain kami, nangungutang po siya kahit saan. Sinisingil po siya, yung minumura na po siya. Masakit po yun sa akin bilang anak. Yung parang gusto ko po ngang yung gusto kong pumasok sa paglalabada, yung ganun. Yung sabi ko, gusto ko magtinda ng parang sari-sari store po ba. Pinagsisikapan ko po mag-aral para maging bilang chef. Marami po akong pangarap sa buhay, yung gusto ko po matulungan sila mama, sila papa. Ang pakiusap ko lang sa anak ko, sipapin po niya pag-aaral para po hindi po niya maranasan sa hirap ng buhay ko po ngayon. Na kahit po inaantok po ako, hindi po ako ng tulong, nalalahi po ako kasi iniisip ko po ang kinabukasan o paano ko po ulit sila kakainin o paano po ang baon niya. Yung kapatid yung pangalawa, kaya nga po hindi nakaaral ngayon. May sakit po sa puso, nahilas po ang kakihin, pinakakukulan sa hospital po, kahit wala po kami dalang pera. Pag wala po kami dalang pera, hindi po paano iniintindi ang anak niyo. Masakit po para sa akin po. Kasi lahat po ng problema akin po. Kasi hindi po alam kung ano po gagawin po. Sa mga problemang pinansyal, pilit na pinapatibay ni Nanay Nila ang kanyang loob, lalo na't walang regular na trabaho ang kanyang asawa. Ang asawa ko po ay artistero po siya. Minsan po walang paso, minsan po meron. Kapag wala akong gawa, tumutulong na lang ako sa asawa ko kung anong magagawa dyan. Papadlak ng tsinelas, kaya nagdidikit ng tsinelas. Talagang hindi matatawaran ang mga sakripisyo ni Nanay Nila at saksi rito ang kapwa niyang nanay. Si Nila po ay talagang masipag. Masipag po siyang maganap buhay kasi katabi ko nga, maririnig ko talaga yung mga ano niya, yung padyak ng makina. Pagising ko lang sa umaga, pag ako lalabas ng bibili ng almusal, bukas na kanyang pinto, makita mo na nasa makina na niya. Tinutulungan po namin siya sa paggupit, pagsukat ng mga tsinelas na ginagawa. Magaan siya katrabaho. Nagagampanan naman niya yung tungkulin niya bilang nanay sa tatlo niyang anak. Siya nagtatahi, siya rin yung naglalako, siya rin yung nag-aalok din sa mga palipalengke. Tapos pag uwi niya ng bahay, siya pa rin. All around nga, nanay. Isang nanay na hindi susuko alang-alang sa pamilya. Yan si Nanay Nila. Kahit po mahirap, tuloy pa po ako sa pagkayod para po sa pamilya ko po. Si Nanay Nila ay isang ina na magtitiis sa pagod at puyat
maitaguyod lamang ang pamilya. Tila napakasaya niya matapos makabenta ng ilang pares. Kaya naman tinuloy-tuloy na ng happy wife, happy life ang kanyang tuwa at pinakyaw ang kanyang paninda. Ubos ang mga tsinelas, tapos ang pagod. Natuwa po ako at naubos po yung sinelas ko dahil pinakyaw po ng happy wife, happy life. Ngayon po, may pagdagdag po ako kuhunan, paghili na po ako sa sinelas, nakamilos po ako ng pawis ko po. At dahil libre na si Nanay Nila buong araw, dinala namin siya at ang kanyang pamilya sa isa pang inihandang sorpresa. Mainam na mai-check up na si JR para malaman ang tunay niyang karamdaman upang mabigyan ng tamang lunas. Masaya po ako at napapasipak po yung anak ko. Nahuhuli ko po siyang nailaka sa ospital. Ngayon po, 5 taon na po. Hindi ko pa po napapasipak. Ngayon po, mahaanin po siya. Ngayon po lang po napasipak. Tuwa-tuwa po ako at nalalaman ko po ngayon kung ano po sakit talaga niya. Ito naman po, liban po sa problema sa puso na meron na siya dati, ano pa po naging problema niya? Madalas po siya ang kapiling niya. Natakihin ng ano? Yung nahihirapan po siya uminga. Hirapan uminga. Opo, tapos hindi po siyang naliliti. Yung parang patay na siya. Pero kay JR kasi ang nakwento ni nanay, na-hospital ang baby ng 1 month pa lang siya, pwedeng problema sa dugo yun. Tapos na-mention sa kanya na may sakit sa puso ng bata. Kaya nangingitin. Pero sa check-up ko po kasi ngayon, mukha pong hindi dahil doon ang naging problema natin. Yung heart findings po natin, within normal po para kay JR. Wala po akong naririnig na kakaibang murmur na tinatawag. Tapos wala rin po akong nakikitang clubbing, mga sinyales po na nagkukulang ng oxygen ng bata. Mukhang mas magaan na balita ito kumpara sa alam ni Nanay na may butas sa puso si JR. At dahil may mga procedures pang kailangan gawin kay JR para makasiguro sa kanyang kalusugan, inilapit na rin namin si Nanay sa Medical Social Service Department ng ospital para mabigyan siya ng kaalaman pagdating sa financial assistance. Huwag ko kayong mag-alala kasi po, kung wala man kayong pambayad, pwede naman namin kayong ituro kung saan kayo pwedeng lumapit. Kailangan lang po natin, Mrs., kung meron tutulong sa inyo, kailangan po natin ang kooperasyon ninyo. So, ang mission namin po dito ay yung tumulong sa mga nangangailangan. Anytime po, pwede namin kayong tulungan. Salamat po. Sige po. Habang bumabiyahe pauwi mula sa ospital, abala naman kami sa isa pang sorpresa. Isang karinderya package ang handog ng Happy Wife, Happy Life para kay Nanay Nila. Nasurpresa po ako dahil di ko akalain na mayroon pala yung ganito. Dahil dito makakadagdag sa puhunan ng asawa ko para dagdag ng kita at tutulungan ko siya sa pang-araw-araw na hanap buhay. Salamat po. Dahil kompleto na yung gamit namin, pwede na ako makapag-practice sa pagiging chef ko, sa pagluluto ko, and makakatulong na din ako sa pagkain namin. Masaya po ako kasi ngayon ko lang po ito nakamit na. Hindi ko alam po ano po masasabi ko po sa inyo. Masaya po ako at niyayaan po ako ng ganito. Hindi po ako nakakahili ng ganyan. Papasalamat po ako at pagdagdag po ito sa kawayan. Hindi lang po sa sinelas, kundi ito po. Thank you! Happy wife, happy life! Yay!
Happy morning! Ako po si Paolo Paraiso, isang happy daddy at happy owner ng Backyard Kitchen and Brew. Welcome! Nagsimula ang karera ni Paolo Paraiso sa showbiz noong late 2000 bilang isang modelo at indie film actor. Naging maingay din ang kanyang past relationship sa sikat na aktres na si Mylene Dizon. At nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng dalawang cute boys na sina Tomas at Lucas. Hindi man naging matagumpay ang relasyon nila ni Mylene, happy daddy pa rin siya sa kanyang mga anak. At ngayon nga ay busy si Paolo bilang isang happy businessman sa kanyang iba't ibang resto bars sa Metro Manila. Happy morning mga misis! Nandito tayo ngayon sa Backyard Kitchen and Brew. At kakamustahin natin ang isang happy daddy at ngayon naman happy businessman na si Paolo Paraiso. Let's go! Hi! Salamat. How are you? Binisita mo ako dito sa Backyard Kitchen and Brew. Yes, social Ang ganda ng restaurant. Yes, it's so woody. Yes, very nice. Backyard siya. Very foreign ang dating. Oo. Ang galing. Talaga. Yes. Pero gusto namin parang bakuran lang natin to eh. Pero Okay. sa'yo. Kaya ba backyard? Kaya backyard, bakuran. Okay, ito mo. Tara, pasok tayo. Sige, o nga eh. Pa-open mo naman ako. Congratulations. Thank you. Bongga yung ano mo. Bongga talaga yung business mo. Nakakatuwa. Oo nga. Pagpasok ko, akala ko franchise siya from abroad. Ah, talaga? Oo. So hindi, as in... Hindi, ano siya, kami nakaisip nung concept na to. Tapos ang concept kasi ito is farm to table. Yung mga partners dito, galing kami sa iba-ibang klaseng field eh. Partner dito si Rico Blanco. So, music. Sam YG and Slick Rick, radio. Tapos from sports naman sila Aaron Atayde. Si Rich Alvarez, kasama rin si Rich dito. Okay. So, we're a group of people na nag-isip na kami na parang gawa tayo ng place kung saan tayo pwedeng tumambay, kumain ng masarap, uminom paminsan-minsan. So, yun. Kaya nabuo yung concept na to. Excited na ako tikman yung food. And makakatsikahan natin si Chef, di ba? Chef Eds Bugia is Chef also... Eds. And he's also a partner. Yeah, he's also a partner. And he's the main man. Mga mommies and wifeys ngayon, pag-uusapan na natin ang favorite part ko, ang food. Ako, mukhang ang sarap ng food. Thank you. Ang dami. At excited na akong tikman. Ano ba to? Isa yan sa bestsellers namin. Yan ang aming thrice cooked na pork cheeks. Meron yan heirloom black rice from the mountain provinces of the Philippines. Yun yung pang balance. Ang sarap. Tsaka, ano talaga, malalasa, yung flavor niya nandun talaga. Okay, ito naman. Is our beef belly salpicao. Ayan. Yan. Usually, ang gamit sa salpicao is tenderloin. Naisip ko na yung beef belly kasi mas fatty siya, mas flavorful siya. Yun ang secret sa sa food eh. Yung fat equals flavor talaga. Meron din kaming healthier alternative dyan. May chicken salpicao naman kami na. Ah, talaga? Favorite ko. Kasi may mga times na galing kaming gym ni Pao. Kita naman. So, minsan hindi namin kaya yung beef. So, pinapasubstitute namin ng chicken. Same flavor, same marinade, same... Sarap rin. Para naaaliw ako dito, ano to? Yan ang aming salted egg chicken skin flatbread. OMG! Favorite ko salted egg, favorite ko din chicken skin. Perfect. So, At favorite ko crispy, mga mommies. Grabe, sabi ko na nga, be. Yeah. It's something na... Garlic flatbread siya, made in-house, yung aming dough. And then, gumagamit kami ng salted egg paste para sa base niya na sauce. Wow. And then, crispy chicken skin, konting chili flakes, and organic egg sa gitna. Tapos, we bake it in a very hot oven para crispy siya lagi. Oh my gosh. Parang lahat ng favorite ko pinagsama sa isang bread. Perfect. Pwede ka naman dumaan dito para mag-take out. Di ba? Ang sarap, chef.
Ayos. Oh my God. Wait. Wait lang. Wait lang. Yes, ang ganda. Gusto ko yung reaction pag nakikita ko lang. Dalawang wait. Itong last. Oh my gosh. That's my son's favorite. Mac and cheese ba yan? Yes. Okay. Mac and cheese with slow roasted pork belly and papaya coleslaw. Okay. Yung slow roasted pork belly namin, homemade yung barbecue sauce. Dami namin nalagay ng ingredients yan. Mga at least 15 ingredients to make the homemade barbecue sauce. And sobrang tagal namin rin na-roast yung pork para sobrang tender talaga. Wow. Ang lambot ng pork. So, thank you, Chef. Okay, Thank you thank so you. much. Ang sarap talaga ng food. Uy, thank you. As Seryoso, in. thank you. Thank you, thank you. Habang ini-enjoy ko to, pag-usapan naman natin ang pagiging happy daddy mo. Kamusta na si Tomas tsaka si Lucas? Ay, ang sarap-sarap na nilang kakwentuhan, sarap-sarap nilang kasama. Kasi 10 years old na si Tomas, tapos Lucas is 5, so Yes. yun na. What do you guys usually do? Pag mga bonding nyo? Bonding... Well, kasi varsity si Tomas ngayon sa football. Okay. So, yun. Kami ni Mai, nag-alternate kami minsan kung sino kasama ni Tomas. Pero minsan sabay din kami. So, yun yung si Lucas, since ginagawa ng kuya niya, feeling niya football player na rin siya. Ah, okay. So, yun. Okay. And then you said, alternate kayo ni Mai, minsan sabay. So, that Yeah. means cool kayo ni Mai. Oo naman. Cool na Oo cool naman. naman. Cool naman. Ever since naman kahit bata pa si Tomas, yun na yung usapan namin. Yeah. Na we won't fight kasi we're raising the kids together din naman. That's true. I really admire that. And I'm sure yung mga mommies din na nanonood na, you know, regardless, even if you guys didn't work out, you guys still maintain the good relationship para sa mga kids. Para sa mga kids. Nakakatawa. Ano naman bibigay mong advice sa mga happy daddies na nanonood dyan? Being a dad, of course, and like if they wanna have their own business, ano pwede mong... Well, ako una, nabasa ko somewhere, alam ko, na ang advice sa dads, parang sabi nila, ang mga anak mo wouldn't follow your advice, but will always follow your example. That's true. Di ba? Kahit anong sabihin mo sa mga anak mo na dapat gawin mo to, gawin mo yan, hindi naman nila susundin yan until hindi ikaw mismo ang gumagawa. Totoo So yan. that if gusto mo turuan yung anak mo tungkol sa negosyo, pakita mo kung paano mo ginagawa yan. Gusto mo turuan ng mabuting asal, dapat magbuti rin yung asal mo. Hindi yung puro salita. Yes, Kailangan oo. gawin. Okay, thank you. Thanks, Pao. It Mature, was mature nice. na lang. Yes, grabe. I'm so proud of us. Mga mommies and wifeys and mga daddies, kung gusto nyong dumalaw dito sa backyard at tikman ang kanilang napakasarap na food at makita si Pao na magsuserve din sa inyo. Kaya pumunta na kayo dito. At ako, kakain na ako ulit. Ikaw malamang makikita kita dito palagi. Promise yan. Happy morning mga misis! Nako, tight na ba ang budget ninyo dahil nagbalik pasukan na ang mga chikiting? Kaya napakarami ng gastusin. Kaya pati na rin kayo, kinakailangan nyo na rin magbaon ng pagkain sa trabaho para mas makatipid. At yan na nga ang naging concern ng ating mommy ngayong umaga. Ako po si Jordana Sulayaw, 36 years old, mula sa Rizal. Ako'y isang empleyado sa munisipyo, nasa information. Paminsan-minsan po ako po'y nagjo-duty ng pagsisecurity. Sa klase ng trabaho ko po, ako po'y lagi nagmamadali. Madalas po ako bumibili ng pagkain lalo sa break time namin. Bumibili na lang po ako sa labas. Gusto ko po mangyari, matuto po ako magbaon, magluto sa bahay para makatipid. Don't worry, mommy. Sagot ko na ang iyong problema ngayong umaga. Hi, Mami Jordana! Magluluto na tayo ngayon ng ating longganisa spring rolls. Okay. Napakadali lang nito. Diba, no? Minsan ang hirap na mag-isip ng mga ibabaon natin sa work. Yes nga po, pagka-araw lalo. Magigisi lang tayo ng konting sibuyas. Yan. Pwede na tayo maglagay ng longganisa. So, ang gagawin natin, Mami, di ba, usually, pag yung nagsashanghai tayo, yung pork kiniling. Yeah. So, ito, pork longganisa yung ating gagamitin, pero bahala kayo. Kung gusto niyo, di ba, minsan nakakabili naman ng beef or chicken. So, nasa sa inyo na yon. Ang maganda kasi dito, timplado na yung longganisa. Wala ka ng Wala ka ng problemahin. Tapos, lalagay ko na yung ating carrots.
So ano lang to, chopped carrots na maliliit. Yan, lalagay na natin yung ating repolyo. Yan, madali lang kasi itong maluto eh. So parang ayaw mo naman na masyadong matagal natin siyang lutuin. Tapos mami, lalagyan na natin ng konting paminta lang at asin. Konting-konti lang kasi 'di ba yung longganisa natin maalat na 'yan. Mix lang natin. Tapos papalamigin na natin 'to para makapag-roll na tayo ng ating mga spring rolls. So mami, unang tip ko sa'yo, dapat yung mga i-prepare natin sa umaga yung napakadaling gawin. Kasi nga, ang nangyayari is kumakain pa ng oras yung ating preparasyon. Okay, mami, ito na ang ating lumpia, longganisa. Pero dahil gusto kong lagyan ng konting arte, tatawagin natin siyang ulala lumpia. Mga ganun-ganun. Mala, gusto kang paluto. Manamis-namis na talagang hindi mo na kailangan ng timpla. Hindi na kailangan ng sauce, no? Pag nagbabaon po tayo ng mga ganito, yung lumpia, spring rolls, yung mga turon, syempre gusto natin, makakain natin siya na crunchy pa yung wrapper. So, ang technique o tip, huwag nyo muna siyang tatakpan agad. Ang isang serving na may 3 piraso ng lumpia plus kanin, siguro abutin tayo ng mga 40 to 50 pesos. Sabihin natin 50 pesos. 50 pesos. Diba? Tipid na tipid na po yun. Hindi na masama, diba? Tapos alam mo pa kung ano yung mga ingredients na ginamit mo. O ngayon naman, mami, yung sunod na gagawin natin, BBB, Bonggang Beef Burger. Patok ang pangalan. O, diba? Gagawin natin, sweet and sour yung lasa niya. Tapos, mas gagawin nating mas healthy siya. So, umpisahan na natin. So, kuha na tayo ng ating giniling. So, ito ay beef giniling. Lalagyan natin ng white onions, sibuyas, paminta. Galing ni mami, oh. Asin. Tapos, mami, lalagyan na natin yan ng egg. Lalagyan natin ngayon ng singkamas. Yung singkamas, para pagkagat nyo sa burger, may mga malutong kayong makakagat. Lalagyan natin siya ngayon ng chopped malunggay para naman healthy. Tapos pwede na natin ihulma yung ating mga burger patties. May isa pa po akong tip. Halimbawa, bumili po kayo ng giniling. Pwede pong ilagay nyo na po siya sa mas maliliit na supot o kaya mas maliliit na lalagyan. Parang halimbawa, ito, ilalaan na natin para sa beef burger. Masama po kasi yung frozen, ilalabas, na defrost, i-freeze mo na naman. Doon po nag-uumpisa na masira yung karne. Ngayon naman, mami, gagawin ko na yung ating sauce. Yung sauce natin, simpleng-simple, baka nagawa mo na nga to. Sweet and sour sauce. Isa. Sibuyas. So, sandali lang yan. Tapos, lalagay ko na yung bell pepper natin. Tomato sauce. Kung wala pong tomato sauce, pwede po gumamit ng ketchup. Konti lang naman yung kailangan nyo. Tapos, konting suka. And konting tubig. Tapos, ito yung sinasabi nilang slurry, kung tawagin. Mixture po siya ng cornstarch tsaka tubig. So, kadalasan ginagamit po ito para po kumapal yung ating mga sauce. So, yan. So, ganyan lang yan. Tapos, antayin lang natin yung kumapal, lumapot. Tapos, syempre, kung pwedeng konting paminta. Tapos, pwede natin lagyan ng konting asukal para naman maging manamis-namis. Ito na ang ating BBB Bonggang Beef Burger.
masustansya. Talaga, sarap. Talaga? Nagustuhan mo, Yes. Mami? Na ano mo yung crunchy, yung singkamas? First time ko nakatikim ng ganito, malutong-lutong na crispy ang patty. Thank you. Mami, yung ating burger, magkakahalaga yan ng 60 pesos. Okay, Yung sa tatlong patty na yon, tas may kanin na. Tipid na Okay tipid. na. Hindi na masama, di ba? So, Mami, thank you ha. Sana nakatulong kami. Yes. O ayan mga misis, bilang Fun Friday ngayon, dapat this weekend mamili na po kayo ng mga ingredients. Para pagdating ng Lunes, madali nyo na pong maluluto ang inyong mga baon. Kaya, happy cooking! Okay, before we finally say goodbye, may gusto muna kami sabihin sa'yo, Mariel. Kasi, di ba, medyo... Iyakin ako medyo Iyak na matagal ka ako. namin hindi Umpisa pa lang. makakasama. Oo Kasi nga po, magbabakasyon po si Mariel. Yes. She's going to Spain. Siyempre kasama ang kanyang hubby na si Robin para naman Yes. makapag-family bonding sila doon. You know, mamimiss ka namin. Naku, mas mamimiss ko kayo. Ang tagal ka namin hindi makakasama. Pero, alam naman namin na magiging happy trip to kasi kasama mo si Robin, di ba? Oo, at saka siguro maganda rin naman na magkasama ang family talaga, di ba? We honor that. Alam natin kung gaano ka-importante. Totoo. Ano ba plans nyo doon? Ano gagawin nyo sa Spain? Gagawa ako ng sarili kong happy project. Sa Spain? Maganda yan. Gagawa ako ng sarili ko doon. Sendan mo kami ng pics, Of course, magpapadala ako ng mga pics para masaya talaga. At syempre, habang wala naman ako, merong isa ring happy mom at happy wife na makakasama tayo dito. Pero send-off babalik gift ako sa'yo. Babalik Babalik siya. ako. Babalik ka. Wait lang. Kukunin ko muna yung send-off gift. Boy, Bilis sis, bilis. Parang alba May yan? surprise, may Ganun, surprise. placard rin ba? Yes. Close your eyes. Oh, sige. Close wow. ha. Naku, may Close. tricycle na darating! Wait lang. Okay. Ano plano? Wait. Ma, are you ready? I'm ready. Open. Go. Open mo yung Wow, I love the color palang pink. I love it na. Box pa lang, I love Open it. mo na. Buwakan ko para mabukas mo. Oh, na-touch na talaga ako. Hindi nga. Totoo? Oh, promise, thank you. Ayan, O, di ba perfect for your Salamat. trip? Oo. Take lots of I pictures take para lots of naman pictures. May mahal yung film nito, di ba? Oo, mahal yan. Oo, Pero thank lang. you, Bibigyan ka rin ng film. Oh, si thanks! 1 year supply daw. Thanks, guys. Para Maraming madaming salamat pictures, talaga. para naman Meron na ba experience itong namin film? ng Dapat tayo yung unang-una. Mag-selfie tayo. Picture. Wow, Ayan. Wait, first time Una. ko mag-ganito at sakala niyo narinig ako sa pictures. Thank you so much. Grabe. Super duper ultra mega thank you. Mamimiss ko talaga kayo. Ang buong happy wife, happy life. Babalik ka. Babalik ka. Siyempre, di ba, we want to make that clear na babalik ka. Yes. Mag-vacation ka lang. Totoo. Thank you so much. It was a wonderful, meaningful, terrific, Lahat fun, second season talaga dito sa Happy Wife, Happy Life. Thank you. Thank you at Uy, mamimiss kasha ka tayong namin. tatlo. Oo nga, ang galing. O, di ba Oo. pakita natin yung pic? Medyo Wala pa, hindi pa siya. kulang pa. Oo, maya-maya pa. Okay, so kita-kits pa rin tayo next week mga mommies. Hindi po kami magsasawa na maghatid po sa inyo ng mga inspiring and informative segments. Siyempre, dito pa rin yan sa Happy Wife, Happy Life! Happy trip, Mom! Happy trip! Thank you. Happy Mamimiss ko trip! talaga. Ang dami kong kukuha na pictures. A happy morning to you.